Hindi mo kailangan dito maging magaling. Ang kailangan mo dito is marunong kang umintindi, marunong kang matuto, at marunong kang turuan. Pag disiplinado ka, tsaka alam mo kung ano yung dapat mong gawin, kahit hindi ka motivated na gawin, gagawin mo pa din. Oo. So right now, pag-uusapan natin ngayong araw, no, yung mga kanya-kanyang 3 lessons. Yes. 3 lessons natin, no, along the way ng journey ng negosyo. Tama, tama. Sa'yo, brother, no, yung pinaka magiging question natin, question of the day, or yung pinaka magiging unang topic natin is, ano yung top 3 lesson Top na natutunan 3 lesson. along the way na ginagawa mo yung journey sa negosyo? Yun. So, Sa'yo muna. Okay. So, unang lesson ko, as long as ginagawa ko yung negosyo, unang-una is struggle talaga. So, yun yung pinakaunang lesson ko dito sa negosyo natin, is struggle, kasi di mo alam kung saan ka magsimula, di mo alam kung ano yung pinaka-point at tulo nito sa ginagawa mo. So, yun ang unang lesson ko. No? Pangalawang lesson ko dito is, hindi mo alam din kung sino yung mga maniniwala at yung sino yung o-offeran mo sa ganitong klase na negosyo na ginagawa natin. No? Na ang pinakamaganda dito, sa pangalawang lesson ko is, hindi mo kailangan dito maging magaling. Ang kailangan mo dito is marunong kang umintindi, marunong kang matuto, at marunong kang turuan. So, yun yung mga lesson na nakuha ko, kasi hindi ko naman makukuha lahat ng mayroon ako kung hindi talaga ako marunong makinig, matuto, at turuan. So, pangatlong lesson ko naman dito, as a journey na ginagawa ko na sa negosyo na almost 1 year na din ako, no, this April. So, ang pinakamahabang lesson para sa matitip ko din sa karamihan is, yung kailangan mo talaga na alam mo rin kung ano yung reason at ano yung kailangan mong makuha dito. Unang-una, family. Kung sa family mo naman is kailangan malalim na about sa family mo. Ano ba yung kailangan ng family mo? Bakit mo to ginagawa para sa kanila? Pangalawa is para sa sarili mo. Unang-una yun. Sa sarili mo rin na kailangan alam mo din kung ano yung punot dulo kung bakit mo siya kailangan gawin. No? Pangatlo is kailangan sa background at saka environment mo na ano ba yung want mo at ano ba yung need mo dito sa negosyo. So yun yung mga 3 lesson na natutunan ko dito sa pagnenegosyo ko. Grabe ano. So sa akin naman, no, pag-usapan natin yung ano yung top 3 lesson along the way, yung pinaka natutunan ko. Yung pinakauna is hindi sapat yung motivation. Exactly. Yun, oo. Hindi sapat yung motivation, although may part siya nang dapat motivated ka palagi. Pero at the same time, yung pinaka the best doon is yung motivation mo is may ka-partner ng disiplina. Exactly. Kasi yung pinaka natutunan ko talaga along the way na ginagawa mo yung journey, may time talaga na babatuin ka ng katamaran eh. Yun. Parang gusto mo na lang matulog, gusto mong mahiga, tapos naiisip mo madalas, gagawin ko na naman, magpo-prospecting na naman ako. Exactly. Kakausap naman ako ng tao. Tapos kung ano-ano pang mga kumbaga, paano pang mga pumapasok sa isipan mo. Pero at the same time, kapag disiplinado ka, brother, pag disiplinado ka, tsaka alam mo kung ano yung dapat mong gawin, kahit hindi ka motivated na gawin, gagawin mo pa din. Oo, kasi yung pangarap ka. Along the way ng journey, yun yung pinaka top 1 ko, pinaka-una is yung disiplina. Exactly. And yung pangalawa is yung madalas ako may na-encounter na sabi na ng open your cup, paano nga kung puno na? Diba? Get another cup dapat. Hindi porket marami kang natututunan, depende kung ano man yung estado mo sa buhay, is hindi sapat yun. Na halimbawa ay marami na akong alam, hindi mo na ako pwedeng turuan. Yung pagkakaroon kasi ng another cup is yan yung pinaka way para magkaroon ka ulit na maging bukas ka sa mga panibagong lesson. Kasi dumating din ako sa punto na, may idea na rin ako dyan, ba't mo pa ako tuturuan? Pag kung hindi ako nag-open ng another cup, malamang hindi ako nagpaturo, saka malamang wala rin ako natutunan na katulad nito. Yes. Yan yung top 2. And then yung yung top 3 naman natin, yung pangatlo kong lesson is dapat malinaw sa'yo. Ano yung malinaw sa'yo? Dapat malinaw sa'yo mismo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun.
'di ba? Dapat malinaw sa iyo kung ano yung gusto mong makuha mismo. Yun. Dapat malinaw sa iyo kung ang bakit ka naandito sa negosyo. Yun yung pinaka nakuha ko kasi sa kahit anong gawa mo sa negosyo, pag hindi mo alam kung ano yung pinaka foundation ng ginagawa mo, mahihirapan kang mag-grind, wala kang Yes. pagkukunan. Kaya nga sabi na parang ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo alam kung bakit mo siya ginagawa. Pangit nun. Yes. Ang pinaka the best way, dapat before mo siya gawin, alam mo, malinaw sa'yo kung bakit mo siya ginagawa. Yun. Bakit? Kasi walang sino mang magpupush sa'yo, wala sino may kakayanang mag-push sa'yo, kundi yung sitwasyon mo mismo at kung ano yung reason mo bakit ka nasimula. Tama. Kasi pwede kang sabihin ng mga coaches, ito yung gawin mo. Ay, hindi malinaw sa'yo yung dapat mong gagawin, di ba? Hindi mo alam kung ano Hindi yung mo alam kung pinaka- tama. o reason why mo na kung bakit mo siya talaga gagawin. Tapos malamang, mas maiisip mo pa na, bakit ko gagawin yung bagay na? Yes. Tapos madalas, pag pinupush ka ng mga coaches, mga leaders, maiisip mo pa niyan madalas is, bakit ko gagawin yung bagay na to? Huwag ko na lang gawin. Hanggang sa along the way, na nakikita ko na, yung mga pinapatagal ko ginawa, mas lalo akong tumatag. Yes. Yan yung mga top 3 lesson namin along the way ng journey. Ayan. So before that, no, is kwento lang muna natin kung ano yung magandang naging effect sa atin ng ating